Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at ngayon po, ito ang ating sesentrohan. Yung wika ng Panginoon samantalang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Alam po natin na sa mga ilan na talagang nagbigay ng aral mula po sa pangyayari, doon po magkakaroon tayo ng idea patungkol po sa mga kataga na sinabi ng Panginoon. At ito po ay batay na rin sa naranasan po niya mula pa ng umpisa, mula po nung siya'y masasabi nating damputin doon sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane. Remember that story? Na sabi nga po ng ilan, ito po yung matinding agony ng Panginoon na siya po ay masasabi nating nakipagbuno sa panalangin dahil na rin sa daranasin niya para sa tao. Pero kung bibigyan pansin po natin ang ginawa sa usapang distansya, kung gaano kalayo ang nilakbay, napasan-pasan po niya ang krus, doon po sa pagpapahirap, sa pagpapakasakit na ginawa po sa kanya. Mga kapatid, kung bibigyang tanaw po natin ang lahat ng ito, mga Kristiyano, po pwedeng gumising po ito sa ating diwa na hindi natin dapat itinatratong napakababaw ang ating kaligtasan at bilang mga naligtas, hindi rin po pwede na ating pong tingdang mababaw ang gawain ng ating Panginoon. I hope and I pray na sa ating pong pagmiministeryo po tungkol sa 7 huling wika ng Panginoon, hindi lang ito magdulot ng kaligtasan sa mga nangangailangan, kundi ito po ay magpanariwa sa isipan ng mga Kristiyano kung bakit tayo Kristiyano at ligtas ngayon, ang mga nasa likurang pasakit, hirap, pagdurusa at sakripisyo ng ating Panginoon. So I hope and I pray na isa ito sa maging impact ng ating pong ginawa at ginagawang pag-aaral patungkol sa huling wika ng ating Panginoon. So ang unang wika ng Panginoon ay para sa lahat. Father, forgive them for they know not what they do. At niliwanag natin na ang epekto ng kanyang kapatawaran ay sa mga hihingi ng tawad sa Diyos, sa mga mananampalatayang totoo sa ating Panginoon Diyos. Niliwanag din po natin na ang ikalawang wika ay specific promise of God doon po sa magnanakaw na kumilala po, nanampalataya po sa Kanya. And the same promise na po pwede po na i-enjoy ng lahat ng magtitiwala at mananampalataya sa Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang ikatlong wika ay nagbigay po sa atin ng masasabi po nating mas tamang pagtanaw kay Blessed Mary. Atin pong binigyang diin kung gaano po pinagmalasakitan, pinahalagahan at minamahal ng ating Panginoong Jesucristo ang naging instrumento para sa kanyang pagkakatawang tao, at ito nga po ay si Blessed Mary. Niliwanag po natin na si Maria po ay magandang itrato natin ayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi may kakaila na siya po'y kahanga-hanga, pero hindi dapat magdala sa pagsamba kay Maria ang ating paghanga sa Kanya. Siya po ay modelo na napakagandang tularan kung paano po siya nagpasakop at gumanap ng atas ng Panginoon sa Kanya. Hindi po madali ang Kanyang naging desisyon, hindi po naging madali ang Kanyang pagsunod. Pero mga kapatid, mga minamahal, dito po sa ikatlong wika, ipinakita natin na itinanghal ng Panginoon or binigyang diin ng Panginoon yung pong usapan ng kanyang katayuan na hindi lamang po siya anak ni Blessed Mary sa usapang manifestation in the flesh, kundi siya po, higit doon, ay tagapagligtas na nagkatawang tao at nahayag sa laman. At sa third saying, ipinakita po niya kung gaano po niya pinahalagahan, pinagbalasakitan ang kanyang ina sa laman. Kaya sinabi niya sa babae, kumbaga pumanatag ka, narito ang iyong anak. At siya'y tumutukoy kay John, na kung saan talagang pwedeng panghawakan, na pangangalagaan po si Maria. And then sinabi po niya kay John, behold thy mother. Sa ating pong naging pagtalakay sa ikaapat na wika, sa kanyang mga sinabing, my God, why hast thou forsaken me? Hindi po tama ang naging kaisipan na sa kanyang matinding daing ay ang questionin po ang kanyang deity. Kundi dapat bigyan ng masasabi nating weight ang pag-ibig niya to the point na siya po ay nakaranas being forsaken ng kanyang ama dahil po sa pagpasan sa kasalanan nating lahat. So mga kapatid,
Nabigyan pansin po natin yung kanya pong cry of agony, yung pong tinatawag na expression of his suffering, yung explanation of his suffering, why siya po ay nagsuffer. Yan po ay cure para po sa lahat, the effect of his suffering. Lagi po sa sinumang mananampalataya. Ngayon, sa ating magiging pagtalakay, nakapagtataka po ba na sa lahat ng naranasan, sa lahat ng masasabi po nating hirap na kanyang tiniis, ito po ba'y nakapagtataka mga kapatid na kanyang sabihin, nauuhaw ako? I thirst. Ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin. Hindi po mahaba ang ating pong magiging pagtalakay para sa ikalimang wika ng ating Panginoon, pero gusto ko po na ito po ay ating pong pagbulayang mainam. So, when Jesus Christ said, I thirst, ano po ang mga bagay na dapat nating mabigyan ng pansin? Number one, it is good for us to know, mga kapatid, yung pong tinatawag nating experience of dehydration. The experience of dehydration. Yes. Mga kapatid, kaya po siya sumigaw na nauuhaw ako because physically speaking, hindi po ito isang imposibleng bagay, hindi po ito isang bagay na mahirap paniwalaan, kundi inaasahan po natin na sa lahat ng kanyang dinanas, natural na siya po'y mauuhaw. Kaya medyo bibigyan pansin po natin ang pisikal na aspeto ng ating pong Panginoon. Okay? Him being human, He experienced na siya po ay nauhaw at ito po ay dahil na rin sa karanasan ng tinatawag nating dehydration. The experience of dehydration. Alam niyo po, medyo naging interested ako eh. Bagamat sabi ko nga, when I talked to Pastor Norman, I told him, ang totoo niyan, hindi na nga natin kailangan mag-research sa usapan ng dehydration. Bagamat makakatulong pa rin po. Pero I mean, yung common knowledge ng isang tao, yung mabilad ka lang sa araw ng matagal, ang pinakamagiging epekto nito sa iyo, uuhawin ka for sure. Tama po ba? Yes. Kapag ka init na init po tayo, lalo na kung ikaw ay exposed sa matinding init ng araw, mga kapatid, yun po ang naranasan ng Panginoon. Siya po ay super exposed sa init nung time na yon. So, no wonder nauhaw po siya. At hindi lang siya basta na-dehydrate po siya, mga kapatid. So, ang isa sa amin pong binigyang pansin ay ang tinatawag nating blood loss. Sa usapan ng magiging dahilan ng dehydration. Diba? Yung pong kapag ka po inisip nyo, yung sugat na tinamo niya, doon pa lang sa pasan-pasan niya yung krus, di ba? Yung hinahataw po siya ng latigo na binanggit ko po sa inyo na nagdudulot ito ng 49 stripes habang ito'y kinakayod. May mga talim-talim at talas ng mga sari-sari na po halaman. Yung iba nga po doon nakalalason pa. Isipin niyo po yung dami ng dugo na nawala po sa kanya. Pinutungan pa po siya ng koronang tinik, mga kapatid. So kaya mula sa ulo, sa kabuuan ng kanyang katawan, mga kapatid, masasabi natin na talagang ang dugo sa kanyang katawan ay halos maubos, mga kapatid. Kasi nga po, isa sa mahalagang maintindihan natin, ang isa sa ginawa ng Panginoon, He shed His blood. Hindi po ba? Sapagkat ito po ang talagang makapaglilinis, makapaghuhugas ng ating mga kasalanan. For without shedding of blood is no remission. And literally, sinasabi ko po sa inyo na hindi kakaunti ang dugo na lumabas sa katawan ng ating Panginoon. So grabe po, matindi, mga kapatid. Yung hataw sa Kanya, yung bleeding na naranasan po niya, yung mga sugat po niya sa kamay, sa paa, sa kabuuan ng Kanyang katawan, yun po ay mga masasabi nating dahilan kung bakit ang kanyang dugo, mga kapatid, ay nabuhos. Kaya isa po yan sa dahilan kung bakit po nagkakaroon ng tinatawag nating karanasan ng dehydration. The physical trauma, mga kapatid, yung exhaustion, exhausted po siya kung tutuusin. Kasi paulit-ulit po siyang hinahataw, mga kapatid. At yung pong masasabi nating matinding kahihiyan, mga kapatid, nagpahina po yan ang gusto sa kanyang katawan. Yung stress, di ba?
Yun po'y lalong masasabi nating nagpapataas ng pagkawala ng fluid sa ating pong katawan. So yun naman po ay, kasi pagka mga ganyang bagay, medyo umaaral-aral at tinitingnan-tingnan din po natin. So sa napakahabang panahon na siya po'y nakabilad sa araw, wala pong anumang proteksyon na kung saan ginamit po siya. So yung extreme thirst na ito na tumuyo sa kanyang labi, di ba? So affected na po, hindi lang, di ba, nabumutok-mutok po yung labi, tayo nga po, mainitan lang, kulangin lang ng fluid sa katawan, yun na po ang nagiging epekto sa atin. Kaya may isip nyo po that our Lord Jesus Christ, being human, nandun yung matinding craving po niya sa kahit konting patak lang ng tubig, mga kapatid. Yung kanyang sobrang kapaguran, yung bugbog na katawan niya, mga kapatid, yung energy na nawala sa kanya, kung ang pag-uusapan po ay ang karanasan po niya, yung difficulty ng kanyang tinatawag nating paghinga, yung mga masasabi po nating organ na naapektuhan din po, yung na-stress dahil sa kanyang kalagayan po, mga kapatid. So, ang dami pong mga masasabi nating factor kung bakit ang ating Panginoon ay nauhaw. At para sa akin po, ang kanyang ikalimang wika, ito po ay mensahe patungkol sa kanyang tinatawag na experience of dehydration. Okay? The experience of dehydration. Kaya ito ang magandang mabigyan natin ng diin na ang uhaw na pinag-uusapan dito ay isa yung physical na pagkauhaw, literal na pagkauhaw. At pinag-aralan natin, tiningnan natin yung mga human, aspect, yung factors kung bakit siya po ay nauhaw. Diba? Dehydrated na po siya, mga kapatid, that time. Isipin niyo po, sugatan ng buong katawan, ang dugo niya tuloy na talagang masasabi nating nawawala, nauubos, tapos yung pong pain na kanyang nararamdaman, yung pong masasabi nating pawis, pinagsama na dugo at pawis na lumalabas po sa kanya. So kaya no wonder, ito po ay karanasan na hindi po madali. The experience of dehydration. But deeper than that, mga kapatid, no one can question our first point about his experience of dehydration. Sabi ko nga, tayo po, ngayon lang, summer po, di po ba? Sa init na ito, wala kang pasang krus, hindi ka sinasaktan, hindi ka nasusugatan, pero mga kapatid, nakaka-experience po tayo ng matinding pagkauhaw. Okay? How much more our Lord Jesus Christ? Sa lahat ng naranasan niya, it is but natural for Him to really experience dehydration sapagkat hindi lang dugo, hindi lang pawis, kundi dugo ang talagang masasabi natin na talagang nauubos sa kanyang matinding binabata o nararanasan para sa tao. The experience of dehydration. When Jesus Christ said, I thirst, ang isa sa ating pong magandang bigyang pansin is His experience of dehydration. So second thing that I would like you to see, for me, sa kanyang ikalimang wika, this is about the emphasis of disappointments. The emphasis of disappointments. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nung moment na yon, hindi ba isa nga sa sinagot natin, di ba? Yung mga kapatid niya, persecutor po niya that time. Tapos yung mga disciples niya, nasaan na po ang marami sa kanila? Yung mga pinagaling po niya, mga kapatid. At yung purpose kung bakit siya nanduroon, para bayaran ang kasalanan ng tao, para tubusin ang tao. Pero ano po ang nararanasan niya that time? Kaya when he shouted, I thirst, yun po ang gusto niyang i-express, mga kapatid. Yung bang masasabi po natin, na katulad halimbawa, sa bawat isa sa atin, kapag ka meron kang isang bagay na ginawa, na ang motibo mo, ang purpose mo, napakaliwanag, and then, yung mga tao po, hindi binigyang pansin, kundi isinaisang tabi po talaga, and
hindi po minahalaga, yan po ay very disappointing. Sa palagay po ninyo. Diba? If the reason why He died on the cross, para po sa tao, tapos makikita mo na yung mga tao na ginawan mo ng ganitong bagay, ang isinusukli sa iyo, ang iginaganti sa iyo, ang ginagawa sa iyo, ay pawang masama. Siguro po mga kapatid, natural lang na very disappointing po para sa kanya yung pong kanyang naging kalagayan. So this is about the emphasis of disappointments. Nasaan na po yung mga pinagaling niya? Yung mga lumpo na pinalakad niya, yung mga bulag na pinadilat niya, yung mga inalihan ng masasamang espiritu, yung mga ginawan po niya ng himala, yung mga ginawan niya ng kabutihan. Mga kapatid, mga minamahal, siguro po sa ating mga Kristiyano, maging magandang challenge din po ito. Very disappointing sa Panginoon na tayo po na kanyang niligtas, na tayo po na kanyang tinubos, parang sa mga pagkakataon at panahon na dapat sana doon sa inaasahan ng Panginoon tayo masumpungan, pero ang nangyayari kadalasan, nadi-disregard po natin. So kaya for me, his fifth saying is about the experience of dehydration. This is about the emphasis on disappointments. The emphasis on disappointments, mga kapatid. Nasaan na po yung mga tinuruan niya? Nasaan na po yung mga pinagaling niya? Nasaan na po yung mga ginawa niya ng mabuti? Nasaan na po yung mga pinakain niya? Nasaan na po silang lahat? So it is good to somehow consider the reason why Jesus Christ doon po sa kanyang katayuan in that experience. Samantalang siya'y nakabayubay sa krus, alam po natin, we all know, we are aware, even those people, mga kapatid, may mga ilang pagkakataon na yan po ay binigyan ng diin para po sa kanila. But they just ignore that. At narito po ang Panginoon, maliwanag po. In fact, mga kapatid, nasa ikalimang wika na tayo. Meaning to say, narinig po ng marami sa kanila ang malakas na sigaw ng Panginoon, Father, forgive them for they know not what they do. So ang ating Panginoon ay nagpahayag na may kapatawaran mula sa Ama, pero kamusta po sila? And then nandun po yung senaryo na yung mismong magnanakaw, he experienced salvation. Remember? Sa ating pong itinalakay, diba? Nung sinabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom, then the Lord Jesus Christ told him, today shall thou be with me in paradise. So sa lahat ng mensahe, sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon, sa lahat ng mga salita na kanyang ipinahayag, sa sakripisyo na kanyang dinanas, sa paghihirap na kanyang tiniis, sa pagtitigis niya ng dugo, sa lahat ng iyon, alam natin ang purpose, alam natin ang reason, at mga kapatid, mga minamahal, nung pagkakataong iyon, ano po ang ginawa ng mga tao sa kanya, at ang patuloy na ginawa ng mga tao sa kanya. Mga kapatid, it is always good to somehow consider. Ano pong inaasahan ng Panginoon na ang mga taong ito'y magbigay pagpapahalaga sa kanyang sakripisyo na ito ay ginawa niya para sa kanilang katubusan. Pero ano po ang ginawa ng mga tao? So mga kapatid, when Jesus Christ said, I thirst, this is about the experience of dehydration. Physically exhausted po siya, drained po siya, stressed po siya, in pain po siya. Mga kapatid, naubos halos ang dugo sa katawan niya, yung pawis po niya, mga kapatid, sama-sama na po yan. Kaya wala pong pagtatalo na nung sinabi niyang I thirst, ang isa sa kanyang punto ay ang kanyang pisikal na hirap na naranasan. Yan po ay maliwanag na katotohanan, mga kapatid. He experienced being dehydrated because of what? Diba? He suffered. So, the experience of dehydration. Ikalawa po is the emphasis on disappointments. Talagang nung sinabi niyang, I thirst, hindi lang siya nakikipag-usap at nagsasalita na ang gusto niyang sabihin ay ang pisikal na pagkauhaw lang. At dito natin bibigyan pansin ang point number 3. This is about the expression
of desire. The expression of desire. Number 1, the experience of dehydration. Number 2, the emphasis on disappointments. And number 3, the desire. Mga kapatid, the expression of desire. Mga kapatid, ano ang kinauuhawan ng Panginoon noong time na yon? Sabi ko nga po, yes, it is very true that physically speaking, Jesus Christ is desiring for water because of the dehydration experience. But listen, deeper than that, ang kauhawan na ito ay ang patungkol sa kauhawan niya sa kaligtasan ng tao. Diba? Iyon ang kanyang malinaw na naintindihan. Nandito ako para ganapin ang kalooban ng Ama. Nandito ako para maging pangtubo sa tao. Kaya ang kasabikan niya, ang kauhawan niya, ay ang katulad ng ginawa nung magnanakaw na sa kanyang kasamaan, naranasan niya ang pagliligtas ng ating Panginoon. Habang tayo po ay nagbubulay-bulay ngayon, diba? Naiisip po ba natin that the very reason and the very purpose why Jesus Christ suffered, why Jesus Christ did all of those things, mga kapatid, it is because of His longing for the salvation of the lost. Doon po sa ika-4, di ba? Maliwanag na ang sigaw niya, my God, why hast thou forsaken me? Nabuong buhay po niya, sa existence po niya, that is the only time na talagang naranasan po niya yon, being forsaken by His Father. And it is because of His mission. It is because of His purpose, mga kapatid. He came to save us. Kaya lahat ng yon willingly ginawa po niya. At doon po sa kanyang naranasan, so po pwede po nating sabihin na yung kanyang pahayag na I thirst, maaaring sa fellowship ng kanyang Ama. Diba? Yun po ang isang bagay na maganda maintindihan natin. Pero mga kapatid, ang matinding desire ng Panginoon ay ang pananampalataya sa kanyang ginawa. He is longing para sa pagdadala natin ng mga kaluluwa. Sabi ko nga po, mga kapatid, ang ikalimang wika ng Panginoon ay dapat magpaalala po sa atin na dinanas niya ang lahat ng iyan sa isang layunin o sa napakahalagang layunin, at ito po ay ang kaligtasan ng mga mahalagang kaluluwa. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya kung tayo po ay nakiklaim na tayo po ay Christian Church, dapat mission-minded po tayo. Dapat nagbibigay pagpapahalaga po tayo para sa tugon, sa kauhawan at kasabikan ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga mahalagang kaluluwa. Sana po maging aktibo tayo sa soul winning. Maging aktibo ang church natin. Mga young people, hindi yung kung saan-saan ka abala. Gusto ko ipaalala sa iyo na ang kauhawang sinasabi rito, when Jesus Christ said, I thirst, doon po sa krus, ang isa sa pinag-uusapan dyan is the expression of His desire, and His desire is the salvation of the lost. Nakakahiyang i-claim natin na Kristiyano tayo, wala tayong burden sa nawawalang kaluluwa. Lalo naman po nakakahiya na kiniklaim natin na Christian Church tayo pero wala tayong endeavor and effort para po sa usapang kaligtasan ng mahalagang kaluluwa. And that is the good thing about our churches. Hindi po tayo nagsasettle lang at nahandoon lang sa four corner ng ating pong building. It is good na ang mga Baptist ay napaka-partikular at masasabi nating buhay na buhay sa soul winning. Ganyan po kami na-expose, ganyan po ipinaunawa sa amin ng aming pastor na kahit umuulan may mga namamatay, kahit na tindi ng araw may namamatay, kahit na anong sitwasyon, kahit bumabaha may namamatay. Kaya ang soul winning dapat tuloy-tuloy. And it is good to be reminded, folks, na sa usapang kauhawan ng ating Panginoon, ang isa sa kanyang laging kasabikan, ang isa sa kanyang laging uhaw ay ang mga kaluluwa na maaakay natin sa paanan ng ating Panginoong Jesus. So I am encouraging every one of you. Kristiyano na nga po tayo, pero kamusta po ang impact ng 7 last words ng ating Panginoon? Kamusta na po ang understanding natin sa mensahe po ng 7 huling wika ng Panginoon? Kamusta na po ang masasabi po nating weight para sa atin ng sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon sa naranasan po niya more than 2,000 years ago? Kamusta po
ang ating pong understanding sa lahat ng yan. Hindi po namatay ang ating Panginoong Jesus at nagsakripisyo ng ganun-ganun na lamang para ganun na lang. Diba? The reason behind that sacrifices, the reason behind that suffering, the reason why He suffered so much, it is because of His deep desire, yung malalim na pagnanais niya para sa ating katubusan. Kaya mga kapatid, simpleng pahayag, napaka-igsing salita, I thirst, nauuhaw ako. Pero dapat ito po'y magdala ng mensaheng napakahalaga sa atin. Because for me, yung sinabi niyang I thirst, ito po ay patungkol, this is about his experience of dehydration. The words I thirst, this is about his emphasis on disappointments. Diba? Disappointed ang Panginoon sa napakaraming tao na dapat sana nagbigay lingap sa kanyang ginawa, pero disregarded po. And this is about the expression of desire. Ano po ang pinaka-nanais ng ating Panginoon? Salvation of the lost. Kaya binabanggit ko po lagi ito. Huwag na po nating ipagmagaling na tayo po'y matagal ng Kristiyano kung hanggang ngayon ni isang kaluluwa wala pa po tayong naakay sa Panginoon. Wala pa po tayong nawiwin na soul sa Panginoon. So it is very important for all the believers to really see and understand that our Lord Jesus Christ is still longing para sa mga kaluluwa nakikilala sa Kanya, para sa mga magtitiwala sa Kanya, para sa mga mananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, ganyan ko po nakita ang linaw at lalim ng ikalimang wika ng ating Panginoon. The experience of dehydration, the emphasis on disappointments, and the expression of desire. So nakita natin his humility, his humanity, and his heart. Yung kanyang kababaan, yung kanyang pagkakatawang tao, at yung kanyang pagiging tao sa pagkakataon na siya'y nakabayubay sa krus. Hayag na hayag po yan, nasaktan po siya. Mga kapatid, physically, nauhaw po siya. Mga kapatid, pero ang gusto kong mabigyang pansin po natin dito, not just his humility, not just his humanity, but his heart. Ano po ang nasa kanyang puso? Bakit po siya nagpakababa? Bakit po siya nagpakasakit? Ano po ang nasa kanyang puso? Mga kapatid, yun po ang dahilan kung bakit naligtas ka. Yun po ang reason kung bakit naligtas ako. At ang ating kaligtasan ay delight. Kagalakan po yan ng Panginoon. At ito po'y mananatiling delight ng ating Panginoon. At gusto kong sabihin sa inyo, na ang dugong itinikis ng Panginoon ay hindi lamang epektibo nung panahon na siya po ay nabayubay sa krus. Hanggang ngayon po, mga kapatid, ito po'y epektibo sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Kaya, Kristiyano, ang dami mong mga pinagkakaabalahan sa mundo, kasama ba sa kaabalahan mo ang pagpapahalaga sa kaluluwa na kinauuhawan ng ating Panginoon? Kasama ba sa pagpapahalaga natin, mga kapatid, yung pong dahilan kung bakit siya nasugatan, yung dahilan kung bakit siya nagtigis ng dugo, yung dahilan kung bakit siya nasaktan, yung dahilan kung bakit siya nagpakasakit, yung dahilan kung bakit siya bumaba sa lupa, yung dahilan kung bakit siya namatay, kasama po ba sa kaabalahan natin ang pagiging tugon sa kauhawan ng Panginoon? Kaligtasan ng mahalagang kaluluwa. Mga kapatid, when Jesus Christ said, I thirst, being human, siya po ay tunay na nauhaw. And in fact, sinasabi ko po sa inyo, naranasan niya na ma-dehydrate, mga kapatid. Diba? The emphasis on disappointments. Yung mga tao na ginawa niya ng kabutihan, yung mga nakaranas ng kanyang himala, yung mga pinakain po niya, mga kapatid, yung mga pinagaling niya, nasaan po sila? Yung mga disipulo niya, nasaan ang marami sa kanila? And then, the expression of desire.
ang pinakamalalim na desire ng Panginoon, and for me, ito ang dapat mas magsentrohan po natin sa mensahe ng kalimang wika. Yung kanyang uhaw sa kaligtasan ng mahalagang kaluluwa. Mga kapatid, hindi po siya nabayubay sa krus nang wala lang. May misyon na dapat siyang gampanan. At ang misyon na ito, hindi niya binitiwan hanggang kanyang may sakatuparan. At yan po ang tatalakayin natin. Bukas, mga kapatid, linggo, pero dahil special edition po ito, yung 7 last words po natin, tatalakayin ko po bukas ng umaga ang kanya pong ika-6 na wika. It is finished. It is finished. At Monday po natin tatalakayin yung pong ika-7 wika ng Panginoon. Father, into thy hands I commend my spirit. Evangelist, tapos na ang mahal na araw. Hindi po tayo subject sa usapang mahal na araw. Tayo po ay nagnanais na maliwanagan na ating pong maintindihan. Kaya nga kahit yung book ng 7 palabras, di ba? Minsan, akala nila dahil aklat ito para sa 7 last words, akala nila pang mahal na araw lang. Hindi po. Ang mensahe po ng 7 last words na aklat na amin pong ginawa, ito po ay hindi para sa mahal na araw lang. Sapagkat ang mensahe po ng sakripisyo ng Panginoon ay walang pinipiling panahon. Sa lahat ng panahon, it is good for the people to understand the message of Jesus Christ's sufferings on the cross and the words, the sayings of our Lord Jesus Christ on the cross. So kaya, mga kapatid, nakakalima na po tayo. Doon po sa unang wika natin, tinalakay po natin His unusual prayer, His understanding of His purpose, and His undeniable passion. Sa ikalawang wika, tinalakay po natin the sinner's prayer for salvation, and then, ganun din po, the Savior's promise of salvation, and the scriptural pattern for salvation. Sa ikatlo po, mga kapatid, binigyang pansin po natin yung halaga na ito pong si Blessed Mary ay ipagtagubilin ng Panginoon sa kanya pong disipulo. Yan po ay walang iba kundi si John the Beloved. Ito po'y mensahe ng passion ng ating Panginoon. Pinakita po niya yung kanyang proper address to Mary. Di po ba? Kung paano po. And then yung personal affection for Mary. And then the person He assigned para po kay Mary. And then, my God, why hast thou forsaken me? Nakita natin the expression, diba, of His suffering. The explanation of His sufferings. And the effect of His suffering. The cry of agony. Okay? The cause of anguish. And the cure for all. At ngayon po, mga kapatid, sa ikalimang wika ng Panginoon. Kita nyo? Yan ang kagandahan. Na dahil mismong ang Diyos ang naglagay sa puso ko ng mensahe. Imagine na ibigay ko sa inyo, na ipahayag ko po sa inyo ang hanggang sa ikalima po. The experience of dehydration, mga kapatid, the emphasis on disappointments and the expression of desire. So, ang first saying is about pardon. Ang second is about promise. Pangatlo po is about passion. Pang-apat po is about pain. And then, it is about plea. I thirst. Okay, how about tomorrow? Abangan. Bukas, ang susunod na pag-aaral po natin. At kung hindi ka pa saved, maganda po na isettle mo ang iyong kaligtasan. Ngayon po, magpe-pray po ako sapagkat katulad ng sinabi ko po sa inyo, napako ang Panginoon, nagtigis ng dugo, nagpakasakit, nagpakahirap, na ang lahat ng ito ay dahil sa pagnanais na matubos ang bawat isa. Kaya kung ngayon pong umagang ito, malinaw sa iyo ang lahat, isa ka sa magiging tugon sa kauhawan ng Panginoon, hindi ka paligtas, at yun ang nais ng Panginoon, kaligtasan ng tao. Kung nais niyo po na matiyak ang inyong kaligtasan, wala po akong ibang offer sa inyo, kundi ang Panginoong Jesus at ang kanyang ginawa para po sa atin. Siya namatay, nalibing at muling nabuhay.
Sa sino mang mananampalataya, hindi na po siya mapapahamak. Siya po'y may buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangan maghirap, hindi ko kailangan maghirap, sapagkat si Jesus Christ ang naghirap, nagpakasakit para sa atin. Ang bahagi natin ay ang manampalataya sa 100% work of redemption ng ating Panginoon. Sa kaya, kung gusto po nating matiyak ang kaligtasan, manampalataya tayo sa Diyos. Gagabayan ko po kayo sa pagtawag sa Panginoon na ang laman ng ating prayer, pag-amin na tayo makasalanan, pagsisisi sa ating kasalanan, pagtanggap kay Jesus Christ. Dito sa ganitong paraan po natin ipapahayag, mananampalataya po tayo na kahit tayo makasalanan at walang kakayang iligtas ang sarili, tayo po'y patatawarin ng Diyos at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, kung nais mong maligtas, manampalataya tayo sa Panginoon. Sumunod ka sa panalangin ito, Diyos ang iyong tawagan. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong sakripisyo, sa ginawa mong pagpapakasakit at pagbabayad sa aming mga kasalanan. Inaamin ko po na ako ay makasalanan, na ako po'y mapapahamak. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. O Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At ngayong sandaling ito, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Buong pananampalataya, kinikilala kita at ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kinikilala ko po ang iyong dakilang sakripisyo. Tinatanggap kita ng buong pananampalataya bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na iyo pong ipinangako. Ngayong ikaw ay aking sampalatayanan. Ito po ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen